Alam mo ba kung anong tawag sa lutong ito? Kung yes, i-comment mo na yan. Alam mo ba kung saan naabot yung 40 pesos mo? Ako, dito lang umabot yung 40 pesos ko, pero hindi nyo ito pagsisisihan kasi sobrang sarap nitong gagawin natin. Una pala, bumili ako nitong repolyo or cabbage sa halagang 20 pesos lang. Hindi naman natin kailangan ng maraming repolyo kasi dadami din yan mamaya. Ihiwain lang yan natin ng manipis, so manipis lang talaga para mabilis lang siyang maluto. Pagkatapos nating hiwain at ayan, hugasan naman natin. Sa talaga sa naaalala ko kapag nagluluto ako nitong cabbage ay yung amo ko dati. Lagi talaga niyang bilin sa akin lalo na kapag cabbage kailangang hugasan ng maigi para matanggal yung mga kimikal. Meron na din pala akong hiniwang sibuyas bawang nito pero hindi lang klaro kasi masyadong maliwanag. Ipaghalo-halo lang natin lahat ng ingredients nito. Una kong nilagay yung asin, tapos yung paminta, tapos ito yung pangpasarap. Maglalagay lang pala tayo ng 2 itlog. So yung nilagay ko pala dito ay medium size, tag 8 pesos yan sa amin dito. Pag okay na tayo, halo-haluin lang naman natin to. Ito pala yung nilulutuin natin, hindi lang siya pang ulam kundi pwede rin tong pang snack kasi ako pag may sobra talaga dito, ginagawa ko talaga siyang snack. Sunod pala natin lalagyan lang natin siya ng cornstarch. Yes, 1 kutsara yung nilagay ko dyan para kapag lulutuin na natin siya, hindi siya magkahiwalay-hiwalay. Yung cornstarch, nabili ko lang yan ng 5 piso pero sobrang dami na. At ayan, haluin na naman natin. So, ang bilis lang talaga gawin nito. Napakasimple lang talaga. Kahit bata, pwedeng kumain nito. Kapag okay na at ayan, nagpainit na ako dito ng aking kawali. So, gamit ko yung aking non-stick na pan para mabilis ko lang siyang baliktarin at hindi dumikit doon sa pinakailalim. Pero kung wala kayong non-stick, okay lang noon. Basta ang importante dito sa pagluto natin, hinaan lang natin talaga yung apoy. Pwede nyo naman din siyang lutuin ng hati-hati o paunti-unti para hindi talaga kayo mahirapan sa pagbaliktad. Pero ako kasi dito, isahang luto na ako. Pag nagluto pala kayo dito, dapat mahinang apoy lang talaga para hindi masunog yung pinakailalim nito. Inayos-ayos ko lang yan para mapantay at pagkatapos yan, tatakpan lang din natin. At pagbukas ko nga at ayan yung itsura niya, di ba, napakaganda. So, mabilis ko lang tong baliktarin kasi non-stick naman tong gamit ko na pan. So, ganun lang siya kadali ibaliktad para sa akin. Hindi ko lang napakita dito sa video, pero piniflip ko lang talaga yan gamit yung kawali. So, pag flip ko na yan, diretso na yan. Hindi ko na siya ginagamitan ng sandok. And yes, luto na yan. Pwede na yan natin i-serve. O, di ba, ang sarap tignan. Ang tawag pala dito ay omelette. Kung nagustuhan nyo yung simpleng video natin ngayon, huwag kalimutan mag-like and subscribe.